Nagalak po ako at talagang na ano po, naatasan po ako ngayon na maging kaparati po ng inyong prayer meeting for today. Ngayon po kasi ay very special day for me kasi ngayon po yung ano yung 60th anniversary po ng aking mga magulang nung sila ay kinasal. Unfortunately nga lang po, hindi ko na po sila kapiling. Matagal na po. Actually po, ang nanay ko po hindi ko po nakilala kasi po ano po siya namatay po siya nung ako ay 9 months old pa lang. Kaya ako po ay laki sa lola at sa lolo. Okay. Ang tatay ko po naman ay wala na rin, namatay po siya noong 2017. Although, asawa po siya ulit noong 1973 nung ako ay 3 years old. At ano, ngayon po, kasama ko pa rin naman at kilala ko pa rin po at nakakasama pa rin from time to time yung aking stepmother na mahal ko rin naman po dahil po ano po siya talagang ano po, talagang tumayo naman po talaga siya na although hindi ako pinalaki niya, pero ano, naramdaman ko naman po talaga ang pagmamahal ng aking tita Ray. So, yeah. So, pero ngayon po, ano po, 60 years, simula nung kinasal ang nanay ko at ang tatay ko. Kaya I always make it a point to remember it constantly. Ang ganda-ganda po nung ano binigay sa ating pag sharing ni Sister Shelly kasi nakikinig po ako nung kasi sa totoo lang po isang bagay po nung binabasa ko po ang ating ebanghelyo ngayon. Sabi ko, paano ko ba ma-express to? Hindi ko naman naranasan kung paano maging nanay. Hindi ko maranasan tanging mga nanay lang talaga ang makakapagbigay talaga ng witnessing kung paano ba itong sinasabi ng ating Panginoon na your sorrow will turn into joy. At inilintulad niya doon nga sa paglilingkod ng isang babae ng mga anak, di ba po? At salamat po, Sister Sally, at least po nabigyan niyo po kami ng mas malinaw na pagpapahayag. Paano po ano ba ibig sabihin ng Panginoon doon sa paghihirap na nagdadaanan ng isang nanay, di ba po? Ako po kasi, look back dun sa mga kinukwento sa akin ng ano ko ng lola ko tungkol dun sa panganganak. Ito po kasi, kaya po sinabi ng ating Panginoon ito, it's to give us an assurance again. Kasi we are still in the season of Easter. Talaga pong gustong rating sa atin ng Panginoon na talagang kahit ano ang pagdaanan natin, it will always lead us into joy. Kaya nga po, di ba nga po, ang Easter Triduum po, ang Easter message po kasi, hindi po siya nagsimula sa pagkabuhay kaagad ni Kristo. Hindi po agad dun sa saya. Kailangan pagdaanan ang hirap ng Good Friday, ang hirap ng Holy Week, para po talaga ma-experience at talagang ma-appreciate po natin yung sinatawag na ligaya ng pagkabuhay ni Kristo. So Jesus tells the disciples that their weeping will turn into joy. Yan. So if there will be a transition from the agony of the crucifixion towards the triumph of the resurrection. Okay. Ito po yung nanay ko tsaka yung tatay ko. Kinasal po sila noong May 15, 1966 sa Malatan. Okay. Hindi ko po alam kung sino ang kamukha ko sa kanila. Parang combination po yata. Pero mausap na dahil po lagi po pinoprotesta. Pero dahil po mahal ko ng babae na nanganganak. Medyo ano po, no? Sabi ko kasi nung tinitignan ko to, medyo ano pa siya, artistic na ang dating. Talaga makita mo talaga with finesse talaga ang pinagdadaanan. So sabi ko ganun ba yung labor talaga na ang pinagdadaanan ng babae? Parang ganito sa litratong nakikita nyo ngayon. May finesse, may poise ng konti. Kaya ang ginawa ko po, naghanap ako ng ibang mga litrato at ito po yung nakita ko. Sabi ko gano'n, siguro minsan, sobrang tindi yata nung sinasabi ng ating Panginoon na labor pains ng isang babaeng nanganganak. Siguro ganito yung tsura ng mga ng ibang mga babaeng nanganganak. Talagang namimilipit sa sakit. Di ba po? At least po ito local to kasi nakita natin kanina imported yon. Ito po local version ng mga isang babaeng nagle-labor. Yan. So, sa mga ano po dito po sa atin ng mga na-experience po ito. Di ba po? Ganito po ba ang pinagdaanan nyo rin nung kayo ay nag-labor? Ganito, nakaka-relate po ba kayo sa expression nitong babae ito sa ating larawan? Kung gaano talaga kahirap ang mag-labor. Grabe po, no? Ako kasi, I can only look at it in pictures. Minsan nga raw, ganito pa. Yan, makita mo talaga ngayon, talagang struggle talaga si nanay para ilabas sa kanyang anak. Kasi buti sana kung ano raw yung kasi po I can imagine biologically how it happens, di ba? Yung napakalaking ulo ng bata na lalabas doon sa ari ng nanay.
by itself, makita mo talaga, just even though hindi mo yun kung experience talaga ng ng actual, the mere fact that I can see doon po, kasi ano po ako, Manila Science High School graduate po ako, in a way, pinag-aralan po namin yung dati. Nakikita ko dati, naramdaman ko kung paano, gano'ng kasakit yan, grabe, gano'ng kalaking bata lumalabas doon sa nanay. So, pero sabi ng gano'n, ikaw pinapanood mo lang, sila na-experience nila mismo. So gaano ba talaga ito kahirap? Okay, I can only imagine how difficult it is. Pero ito po yung binibigay sa atin na transition, na sabi gano'n ng lahat naman po kasi ng nanay na nakita ko, halos lahat po, 99% ng nanay na nakita ko, pagkakita sa mga anak nila, mga nakangiti. Kagaya nga ng sinabi sa atin ng Sister Sen, ayaw niyang dapuan sa langaw, talagang binabantayan niya, binabalik-balikan niya. Kasi bakit? Pinaghirapan. Di ba po? Ang bagay na pinaghirapan mo ay talagang mamahalin mo. Ang bagay na pinaghirapan mo ay something talaga na i-cherish mo. Kasi bakit? Hindi lang basta kung ano ang ibinigay mo, napakalaki ng sinakripisyo mo para dito. Kaya yun po yung the joy of a mother beholding her son, di ba? Na after all the pains, after the labor. Kasi yung iba po kasi talaga, sabi, totoo po ba yun? Umaabot daw minsan, meron akong pinakamatagal daw na labor, 2 linggo. Talagang ano daw, hindi lumalabas yung bata, 2 linggo na talagang nandun yung excruciating pain. Sabi ko, grabe, gano'ng kahirap yun, di ba? Pero yun nga po despite the fact that they will undergo such pagdating ng bata, there will be in the faces of God. Kaya, yun yung sinasabi ng Panginoon na your sorrow will turn into joy. Ang lola ko po kasi, ang mamang ko, siya yung nagkakwento sa akin, dahil ang tatay ko, dalawa lang po sila na anak ng lola ko, ni Ma'am C. Si auntie ko, tsaka ang tatay ko. Ang tatay ko po yung pinakanahirapan daw siya. Actually nga po, kaya po nagkaroon ng discrepancy sa pangalan ng tatay ko, ay dahil nung pinanganak siya ng lola ko, wala na pong malay si Ma'am C. 3 araw po bago po siya nagkamalay. Pagkapanganak po niya, talaga nawala na po siya ng malay kasi hirap na hirap daw siyang ilabas daw ang tatay ko. Kaya po ang nangyari, nagkaroon discrepancy sa pangalan ng tatay ko. Nung pagising ng tatay ko, ng mamang ko, Armando na ang pangalan ng tatay ko. Ayaw niya ng Armando. Lola ko kasi Asal Reyna yan. Gusto niya siyang masusunod. So pinabinyagan po niya na Benjamin ang tatay ko. Kaya lumaki po ako, ang tatay ko ay si Benjamin. Ang birth certificate ko, ang baptismal certificate ko, lahat po kami magkakapatid, Benjamin ang pangalan ng tatay namin. Pero yun pala po, ang legal name talaga niya ay Armando. Pero hindi po yan ang dating pag-uusapan ngayon. Ang ano po kasi dito is, ano po yan, nakita kong gaano kamahal ng mamang ko ang tatay. Ang tatay ko po kasi hindi siya hindi siya talaga yung ideal na anak. Hindi siya yung ideal na tatay. Marami po siyang kalokohan sa buhay. Pero nakita ko po gaano siya mahalin ng mamang ko na towards until the very end. Actually nga po, basta una pong namatay ang tatay kaysa sa mamang ko. Ano lang po sila, they died only 6 months apart. Ang tatay ko po kasi namatay sa prostate cancer. Si Ma'am C, namatay po si tatay January 2017. Ang mamang ko po, during that time was already bedridden, but Ma'am C died January 10, 2018. So nakita pa po ni mamang si tatay na nakaburol. At nakita ko po talaga yung lungkot ng mamang ko during the time na pinagmamasdan niya ang tatay ko na nandun siya po na may sakit na, siya po na meron na rin niraramdam. At yun nga po, eventually, 6 months, a year after, namatay po ang mamang ko. Nakita ko sa kanya yung lungkot, nakita ko sa kanya yung talagang mahal niya ang tatay. Kasi kaya nga po, nabuo talaga sa isip ko na, totoo nga, na ang ligaya ng isang ina para makita ang kanyang anak ay talagang labis-labis. And this is the perfect description that Jesus gave to us in order for us to understand what we have to undergo as Christians. As Christians, we are followers of Jesus. So definitely, as Christians, God does not promise a rose garden. Okay? Hindi po tayo pinapangakuan ng Panginoon ng buhay na masaya lang. Of course, definitely, He promises joy.
But it is not a joy that we have to experience at once. It is a joy that we must achieve after undergoing pain. So kaya nga po 'di ba po, kung titignan po niyo yung mga dasal natin, no? Kagaya po nung yung pag nagdadasal tayo sa ating mahal na ina, yung Salve Regina. Ang lagi natin sinasabi, Hail Holy Queen, Mother of Mercy, hail our life, our sweetness, and our hope. To you do we cry, poor banished children of Eve, mourning and weeping in this valley of tears. So yun po ang description natin, tayo ay nasa valley of tears. Kasi bakit? Yung po ang reality ng buhay. Kahit nga po yung pinakamayamang tao, lahat tayo ay nag-undergo ng suffering. Lahat po tayo ay magkakaroon at magkakaroon ng problema because that is how God designed our lives. Not because ang Diyos medyo may pagka-sadista. Hindi po yun eh. God would like us to understand the beauty of life. Okay? God would like us to experience the joy of life by experiencing suffering first. Kasi ganito, isipin po ninyo, ma-appreciate niyo po ba ang isang bagay na napakaganda kung hindi mo alam ang itsura ng pangit? Wala kang comparison, di ba? Paano po malalaman na masarap ang pagkain kung wala kang nakakain minsan na hindi ganun kasarap, di ba po? God gives us this comparisons, di ba? In order for us to really appreciate the beauty of the life that He is giving to us. Kaya nga ang sabi niya, pangako niya lang lagi, whenever we are in the midst of suffering, whenever we are in the midst of our problems, ang assurance na, nagdaan din. Nagsuot din ako ng koronang tinik. Ipinako ako sa krus. I experienced the worst pain ever, but I endured it for you. Kasi ganun kita kamahal. And this is the love that I have for you. This is the love that I am giving to you. This love that I have will give you immense joy. It is a joy that you will never experience anywhere. But you will be able to experience it only if you will be one with me. If you will be one with my suffering. If you will be one with my cross. If you would also accept the crown of thorns that I accepted too for love of you. And we have to be steadfast in this promise. Jesus explains that intense pain can produce immense joy, di ba? Kaya nga, it makes the struggle worthwhile. Sa totoo lang pain is not good. Pain is something that we naturally avert. Di ba nga po, pag nasasaktan ka, di ba, immediately, ang unang reaction mo talaga is to stay away from it, to relieve yourself from it. Okay? Pero, nga po, that is how God designed everything. It is to make us understand that our struggles is something that we experience, but it is something that is worthwhile. Bakit? The labor of a Christian's life often feels long and painful, but it is purposeful. Ibig sabihin, bawat pain, bawat problema, bawat pong pinagdadaanan natin has a purpose. Lagi sinasabi nga po ganito na lahat po, di ba, nothing happens by chance. Everything always happens for a very good reason. No matter how bad it is, seemingly bad it looks like. Halimbawa, minsan ang laging laging tanong nga bakit pa pinapayagan ng Diyos ang kasamaan? Bakit pinapabayaan niya yung mga tao ay mapatay? Bakit pinapabayaan ng mga tao ay mag-suffer ng injustice? Bakit minsan may mga babae na nagagahasa or mag-experience ng kahihiyan and etc. etc. Ito nga po yung gospel natin, ang sagot ng Diyos sa tanong na ito. Yes, there are pains, but your pains has a purpose. Your struggles are worthwhile. Diba po? Because right after this, diba? Right after the pain that you experience, is that unshakable joy. The joy that no one will be able to take away from you after you have received this. This joy is not merely temporary happiness. Okay, hindi po ito yung mga pakonsuelo na na-receive natin kapag tayo ay problema ka pagkatapos may dadaanan ka na may bibigay sa iyo ang joy na joy ang Panginoon. Pero pagkatapos magkakaproblema ka ulit, sasabihin mo siguro, ay ano ba yan? Akala ko ba okay na? Hindi nga kasi nga po, yung pangakong kaligayahan ng Panginoon, hindi yung mga temporary konsuelo na binibigay ng Diyos every now and then. It is joy that is not anymore temporary, but a deep-seated assurance coming from the risen Lord's presence
that the world cannot take away. Ano yun? Yung buhay na walang hanggan. Kaya nga po, kagaya ng sinabi ko sa inyo last time I was here, di ba po? It is actually this promise of our Lord that the martyrs look forward to. Kung bababasa po natin sa Book of Revelation, sasabing gano'n, talagang makita mo, the martyrs, those who suffer, those who shed their blood for the love of Christ in witness to the faith, are the ones who are there right now, singing praises to the Lord in their white robes. Lahat po sila nandun, nakaputi at talagang makita mo lahat ng pinagdaanan po nilang hirap ay nabaliwala. Kasi bakit? Because of that immense joy that they have received in the next life. So the resurrection offers a lasting joy that is independent of worldly circumstances. So yung joy na nararamdaman mo ngayon, hindi pa yan talaga yung actual na joy. Patikim pa lang yan. Kasi babait naman ng Diyos eh. Bibigyan niya tayo ng bibigyan lagi ng assurance na, everything is okay. Kaya bibigyan kita nito. Pero hindi pa ito yun ha. Hindi pa ito yun. Patikim pa lang ito. Imagine mo kung dito masaya ka na. Lalong-lalo na yung naghihintay na ligay. Sabi ang ganon, no eye have seen, no ears have heard the glory that awaits us from above. So the little while of the disciples' faith is overshadowed by their eternity of the eternity of their rejoicing. Diba po? Diba, no? Kung iisipin po natin, this will really inspire us to really be steadfast. Na kahit na tayo ay mag-undergo ng testing, siguro talaga ito po yung assurance na kailangan natin laging alalahanin na lahat ito may purpose. So, siguro po ngayon, para sa iba sa atin dito, dapat tayo ng pasakit. Okay? Pero sabi nga, look beyond immediate trials to the triumph that will surely come. Ito po yun, please take note of this. This triumph will surely come. Okay? Mirroring the hope of the resurrection. Nung nakita po natin ang ating Panginoon na talagang nabuhay na muli, yan po dapat nating let's trust in the timing of God na talagang alam niya ang kanyang ginagawa. Actually po, in the first reading, kung babasahin po natin, babalikan natin ng unang pagbasa, yun din ang pangako ibinigay niya kay San Pablo. Sabi nga and the Lord said to Paul one night in a vision, do not be afraid, but go on speaking and do not be silent. For I am with you, and no one will attack you to harm you, for I have many in the city who are my people. Parang sabi ni Lord, sagot kita, huwag ka mag-alala, maging matapang ka, maniwala ka sa akin. Kasi bakit? Marami kong kilala. Marami akong pwedeng gamitin, di ba? Marami akong bantay para sa iyo, di ba? At nakita nga po natin doon sa ating pagbasa, ang bantay na pinakita ng Panginoon, hindi man lang kasama sa pananampalataya, si Galyo. Si Galyo na, kasi sa totoo lang po, ang mga tumutuligsa nga po kay San Pablo, mga kapwa pa niya, mga Hudyo, ang mga nagpapahamak sa kanya, mga kalahi pa niya. Pero tinan niyo po, pag every time, re-responde ang Panginoon, o pinapadala ng Panginoon, ay talaga nagugulat ka. Kasi hindi niya ay naasahan ni Pablo, ang pinadala sa kanya, si Galyo. Si Galyo na hindi naman kasama sa pananampalataya. Hindi naniniwala sa Diyos, di ba? Sa Diyos na kinaano nila. Pero makita niyo pong gano'n, laging magpapadala at magpapadala ang Diyos ng tulong para sa atin. Pero ito nga po yung dapat lagi natin isipin. God always has your back. Pero sometimes, sino ba ang pinapadala ng Panginoon para tulungan tayo? Ibigay po sa atin ay ang isa't isa. Kaya po tayo, lagi po natin isa-isip po ito. At lagi natin ipangako sa Diyos na, Lord, kung kailangan din ako ang mag-responde para sa iyo, para kumatawan sa iyo, pagtulong sa aking kapwa. Sige, allow me to be your response. Allow me to be your rest back. Allow me to be your instrument. Kasi bakit? Anyway, Lord, alam ko naman na pagdating ng araw, pag ako naman nangangailangan, alam kong papadalan mo rin ako ng tulong. Tulong na manggagaling doon sa aking mga tao na palagay ko, ikagugulat ko rin na ikaw pala ang pinadala ng Diyos. So let us always strive to be the answer to everyone's prayer. Let us always make ourselves available. And we can only do this if we will trust in that and have confidence in that promise of the Lord that He will be with us
until the end of time. So let us always look forward to that happiness. Let us turn our sorrows into joy. Anyway po, every time we see the Lord in the Blessed Sacrament, every time we attend Mass, we're always reminded that He is around, that He is present. And He is also present in the hearts of every person who believes in Him. Maraming salamat. Maraming Maraming salamat salamat po. po. Brother Brother G G po, po, may may oras ka pa oras ka po pa ba po ba para sa para sa question and question Pwede po and answer? naman. Okay, Opo, salamat salamat po. po. Ngayon po Ngayon mga po mga kapatid, kapatid, pwede na pwede po na po tayong tayong mag-share mag-share o o magtanong kay magtanong kay Brother Brother G G po. po. Sige po, Sige po, open na po open na ang po ang question and question and answer answer natin. natin. Thank you Thank po. you po. Yung mga Yung mga nanay nanay dyan, dyan, maraming Actually, Sister narinig. Pineta, mas may karapatan ang mga nanay na magbigay po talaga ng witnessing dito sa ating topic Yes for po. today. Mhm. Sige, sige, unahan ko na po yung sharing. sharing ko. Yes po, Talagang Sister. napakahirap Napakahirap talagang talagang ng ng isang isang nanay. nanay. Katulad nga Katulad po nga nung po nung ako'y ako'y nanganak ako nanganak sa ako sa pangalawa ko, pangalawa ko, nagpa-reclam nagpa-reclam po siya po ako. ako. Yung bang Yung bang habang habang naglilibor, naglilibor, tumataas, tumataas, bumababa ang bumababa ang blood blood pressure pressure ko. ko. Napakahirap po Napakahirap po no no at at napakasakit napakasakit talaga. talaga. Ay, Ay, doon tayo doon po tayo kasi po kasi noon, noon, hindi ko hindi po ko po alam na alam na may mga may mga kasabi-sabihan, kasabi-sabihan, parang parang ganyan kasi ganyan kasi po. po. Yung Yung aking aking daterha po, daterha po, nandun po sa nandun po sa biyenan biyenan ko ko at at naglalatag po naglalatag po sila ng sila ano ng dun sa dun sa kanilang, kanilang, meron po meron kasi po kasi ah, para parang pong, ang ang tawag dito, tawag dito, nagtatahi po nagtatahi po kasi yung kasi yung biyenan ko biyenan eh. ko eh. Dun sa Dun sa kanilang kanilang bahay, bahay, kalahati po kalahati dress shop. shop, Naglalagay po naglalagay ng po ng magpapasko noon, magpapasok noon, maglalagay ng maglalagay ng nilonyum. linoleum. Di Di nakakalat po yung nakakalat ano, po yung hindi ano, po hindi po makaalis makaalis yung yung mister ko. mister ko. Dahil lalo Dahil na lalo nasa na nasa baklaran. baklaran. Tapos po ang Tapos dami po ko ang na dami din ko na na ding na pinagdadalhan ng mga pinagdalhan ng mga hospital. hospital. Hindi po ako Hindi po ako matanggap-tanggap matanggap-tanggap dahil hindi pa dahil daw hindi ako pa daw ako manganganak, manganganak, yung ganun yung po. ganun po. Kaya Kaya napapunta ako napapunta sa ako sa Quezon Quezon City City Hospital. Hospital. Ang Ang kasama ko po kasama ko po yung yung pamangkin ko po. pamangkin ko po. Tapos Tapos po, po, yung yung asawa po asawa po niya, niya, putol daw po putol daw yung po yung palad. palad. Eh, Mahihirapan daw mahihirapan po, daw po, lalo na lalo na kasama ko na kasama ko na manganganak. manganganak. Kaya hindi Kaya din po hindi ako din po ako naniniwala. naniniwala, Pero, pero nung umuwi nung po umuwi po sila, sila, nanganak po nanganak ako. po ako. Biruin nyo ang Biruin tagal nyo ang nung tagal aking nung aking paglilibor. paglilibor. Kaya Kaya ganun po ang ganun po ang nangyari. nangyari. Kaya Sabi ng sabi ng doktor, doktor, pag pag nanganak ka nanganak uli ka at uli at nagbuntis, nagbuntis, ganyan pa rin ganyan ang pa rin sakit ang mo. sakit mo. Mahirap daw Mahirap po daw yun po yung may yun yung may preeclampsia. preeclampsia. Kaya yun po Kaya yun po talaga. Ang talaga, ang nanay nanay po, po, nakabingit nakabingit ang ang isang isang paa paa sa sa kamatayan. kamatayan. Amen po. Amen po. Sige po Sige mga po mga kapatid. kapatid, Sino naman po sino ang naman po ang magsishare at magsishare at magtatanong? magtatanong? Grabe po, Sister Violeta, yung reclam siya kasi nga po, naalala ko po kasi, just recently po kasi, binisita ko po yung kapatid ng aking pamangkin na, yung pamangkin-in-law ko po, na nagkaroon po siya ng na stroke po. Pang-apat po na stroke. Ang unang stroke daw po niya, 2013, nung nanganak daw po siya. Yun po yung, kasi nag-preeclampsia siya, naapektuhan nga po yung bata. Ang bata po na anak niya ngayon na 11 years old na, ay nagkaroon po ng cerebral palsy. Yun. Kaya talagang mas naintindihan ko po kahit paano. Of course, hindi ko po talaga fully grasp kasi hindi ko yung ma-experience sa buhay ko. Pero nagkaroon po ako na idea na grabe pala talaga ang pinagdadaanan po ni grabe po. Yes po. Yes po. Katulad Katulad nun, nun, pinaa-out pinaa-out na na yung bata. sabi ko dun Sabi sa ko dun sa doktora ko, doktora ko, paano paano naman naman po po nag-aano nag-aano mister ko mister ko yung yung anak ko? anak ko? Sino po ang Sino po ang magpapasuso dun sa magpapasuso dun anak sa ko? anak ko?
Kaya pumirma po ako pumirma ng po ako ng waiver waiver para lang para lang makalabas din makalabas po din ako. po ako. Yun po, Yun po, mahirap mahirap talaga talaga isang ang isang nanay. nanay. Opo. Kaya saludo po sa lahat ng nanay. Okay po, Okay ayan po, po, ayan po, Sister Sister Felicissima Felicissima Magsino. Magsino. May May katanungan po. katanungan po. Father G po, mapagpalang hapon po, hindi po ako magtatanong. Likes ko pong mag-sharing kung hindi mo po bilang isang ina. Likes ko po yung iyong sinabi kanina na sabi mo ang nais ng Panginoon ay joy na hindi temporary. Di ba sinabi mo po bro yun, ano? At saka po ngayon po ako'y walang hanggang nagpapasalamat sa Panginoon na talaga pong sa maraming panahon, inisip ko po na hindi ako mahal ni Lord. Tunay yun, ano? Dahil po, sa kakulangan ko ng kaalaman, sinukat ko ang pagmamahal ng Diyos sa mga panalangin kanyang tinugon. Ano po, ay dahil po may mga panalangin walang tugon, so inisip ko madamot si Lord. Ano po bro, parang po klaro ang paliwanag. Pero, isang malaking nga po talagang grasya, hindi ko hiningi na dalhin ako dito, basta inutukan ako ng Holy Spirit. May prayer meeting doon sa panahon ng pandemic, dali na, punta ka. Ayun, salamat po mahal na Panginoon, salamat po talaga na dito po ay ibinabagli ako sa kanyang kasaganang pag-ibig, habang at pagpapatawad. Ayan po, bilis ang po mga kasanod. At yung po ako'y kumbinsidong mahal ako ni Lord, wow, ang sarap na, ang gaan-gaan, ano bro? So para po naman sa akin bilang pagtugon ko, hindi po ako kasing ko ng iba na palalawakin dahil sinisintihan ko lamang po bro, ano? Ang akin pong pamamaraan ng iniibig ko ang Panginoon sa pamamaraang ako lang at si Lord na nakakaalam yung kahit po may mga panalangin wala pa rin tugon, hindi na po yun ang basihan kaya ako naglilingkod, kundi yung pinasasalamatan ko siya sa mga panalangin, hindi ko naman hiningi pero kung saan niya ibinigay sa akin. Isang grasya na kumbinsido ko ako talaga na love ako ni Lord na yun ang dahilan kung bakit ako naririto upang siya po ay aking kilalanin pa ng mas malaliman, mahalin at paglingkuran. At yun po yung unang utos, ano ibigin? At ang pangalawang utos ay lahat tayo nasa proseso niya hanggang huling hininga natin. Bro, yung po maraming pong salamat, di ba? Ang sarap sa kumbinsido mo tayo ni Lord. Amen. Sister Feli, ano ko lang emphasize ko lang po nothing happens by chance. Ang pangalan po ninyo ay Felicissima. Alam mo, ibig sabihin ng Felicissima, extreme joy. Dito po, Brother J po. Ikwento ko lang sa kanya, mabilis. Ako. Dito po sa Italy, ang English po sa happiest ay Felice. Ano po, Felice po dito ay happy. So pag Felicissima, ibig po sabihin ay Sobrang happy. Talagang happiest. Ano? Pagka Yes. kukuha ng dokumento o kukuha ng appointment sa doktor, wow, kita no, may ibig sabihin ang ganda ng pangalan. At tapos pinaliliwanag ko, napapatawa sila. No, ang pangalan po wala pong kahulugan sa Pilipinas, ang Felicissima. Kinuha lang po yun sa kalendaryo ng Honorio na Felix, parang Felix Daquer. Ay, di tawa. Hindi nila alam. Yun po, salamat po. Yun nga, Sister Feli, kasi nga pinanggalingan ng pangalan mo, Felix Kaligayahan. At ikaw ang super. Yun po si Jack. Opo. Felicissima. Felix po kasi kaligayahan, happiness. Extreme happiness po, Pero po dito- o Felicissima. Okay po. Kaya po mababaw ang kaligayahan ko. Salamat. Dahil bro, pag pinahirap ng mga ay para po sa akin bro. Yung maraming karunungan, pagkatapos hindi ka lang kumbinsido mahal ng Panginoon, ako po mahihirapan na ang pong isip. Nangyari na. Salamat po bro. At ako po ipapanik na in few minutes. Maraming po salamat. Ayun po, Sister Feli, ayun po. Ang pangalan po ninyo, ang pangako sa atin ng ating Panginoon, extreme joy. Yes. Wow, grabe. Galak na. Joy ha, hindi po happiness kasi yung joy, galak. Wow, grabe. Salamat po bro. Thank you, Thank you, Sister Sister Fel. Fel. Sige po, Sige po, Sister Sister Eloisa. Eloisa. Hello po, hindi po ako magtatanong, magsishare bilang isang ina. Una po sa lahat, magandang hapon po, Brother G po. Bilang isang ina po, una po pinasasalamatan ko po yung ina ko na kung hindi po ako isinilang, wala po ako sa mundong ito. Kaya even though wala na po siya, at the age of 85 namatay na po siya. Ako po'y talagang lubos na nagpapasalamat doon sa aking ina na
ang iniwan po niya sa akin ay talagang hindi ko po palaging nakakalimutan. Una pong sabi niya palagi sa akin noon, ingatan mo yung karangalan mo bilang isang babae at bilang isang ina. So then po, Brother G po, hanggang po ngayon, nasa isip ko po palagi yun. Kaya po, itong anak ko nandito at saka yung sa Pilipinas, palagi ko po silang pinapangaralan tungkol sa bagay na yon. Ang karangalan, importante po talaga sa mundong ito. Ako po, Brother G po, dalawang anak ko, 13 years ang pagitan. Bakit po? Ang nanay ko po, may diferensya sa matris, kaya ganun po nangyari. Ako po yung pag-deliver, hindi ko po nararanasan yun kasi puro cesarean po yung dalawa kong anak na pagitan ay 13 years. Yung pong panganay, hindi po ako nagdanas masyado ng kahirapan. Kasi nga po, yung time na manganganak ako, sabi na nga po ng doktor ko, yung date na dapat i-deliver ko na po yung anak ko, ay naturalmente po, sasaksakan ka ng anesthesia, gano'n. Kaya hindi ko po naramdaman yung mga labor. Yun lamang po, yung konting sakit lamang po. Kasi itong dalawang anak ko po parehong cesarean. After 13 years, lumitaw po yung ikalawa kong anak. Kaso po, Brother G po, first, second, third month, pinatigil na po ako magtrabaho. Bakit po? Kambal po siya ng albumina. Albumina na mapanganib. So tumigil po ako sa pagtatrabaho. Nag-stay po ako sa bahay hanggang sa mga anak. Pero abang padagdag ng padagdag yung months before delivery po, talaga po yung katawan ko namamaga. Sa dahilan nga po, kambal siya ng albumina. Kung i-ano mo po yung daliri mo sa katawan mo, parts of your body, talaga pong lumulubog yung daliri. Wala po ako maisuot na, ano po, kahit anong tsinela, sandals. Kasi po talagang namaga po ako talaga, Brother G po. So, nung dumating na po yung panganganak ko dito sa ikalawang anak ko po kay Esmeralda, January 8, 1982. Bago po isinilang talaga po, Brother G po, isi-share ko po sa inyo. Sabi po ng doktor, mamili yung asawa ko. Ang problema po, Brother G po, pinili ng asawa ko, ako. Yung anak ko hindi niya pinili. Pero, Brother G po, talagang ang Panginoon Diyos, napakabuti. Nabuhay po kami pareho ng anak ko. Nakasama ko po siya ngayon. Kaya lamang po, nung isinilang ko po may bukol dito sa leeg po niya. Ang sabi po ng doktor niya, abang lumalaki po siya, mawawala yun. So, ang ginawa ko po, Brother G po, kasi yung mga anak ko po, talagang pinanata ko sila ng Apo Lourdes. Yun po ang gawain ko sa buhay ko eh. Yung pupunta dinala ko po siya sa Quiapo, pero hindi po ako pumipila doon sa ano. Nagsisimba po kami. After that, hindi na po kami nakikipag-procession kasi delikado nga po. So after nun, Brother G po, unti-unti nawala po yung bukol niya with the power of God at saka yung faith na strong faith ko sa ating Panginoon Diyos. Hindi pa po tapos sa Brother G po. Up to this moment, ngayon po, at the age of 20, lumitaw na naman po yung isang sakit niya. Diabetica. Pero Brother G po, last January this year, 400 po yung sugar niya. Affected po yung mata niya. Pero Brother G po, dahilan po siguro ang buhay ko, buong puso ko ng pinagkakaloob sa Panginoon Diyos. Ano man struggle sa buhay ko, ang palagi ko pong iniisip, yung blessing na ibinigay niya sa akin. Kaya po yung mga problem sa buhay ko, mga ganitong sitwasyon, naisasantabi ko po. Kasi yung panananalig ko sa kanya, yung pagsubaybay po niya sa akin, masakit pong umiwalay sa pamilya. Lalo na po doon sa ina ko, nag-iisang babae po ako, 3 lalaki sunod-sunod. Kaya po ako, Brother G po, dito sa Milan, Italy,
Hindi mo po ako mapapag-alaga ng isang matanda. Bakit po? Nai-imagine ko po yung ina ko. Hindi ko po nainalagaan. Tapos mag-aalaga ako ng matanda. Kaya ang trabaho ko po dito, nagpapalaki ng bata. Bakit po? Habang lumalaki yung bata, very joyful, masaya. Yung walang very busy ka, hindi ka lang nakaupo. Pag matandang trabaho mo po, ganun yan. At saka hindi po ako pwedeng magtrabaho ng matanda. Kasi po, may obligasyon ako sa simbahan. Isang koro, isang aseret. From year 1990, ganun po ang life ko dito sa Italy. Brother G po, trabaho, simbahan, up to this moment po. Kaya ako po, itong linggong ito, may interview po ako. Hindi po matanda, pamilya na naman po. Ayoko po talaga magtrabaho ng matanda. Kasi po yung nanay ko, nung iwanan ko, malakas pa po. Umuwi ako, patay na. Kaya sabi ko sa sarili ko, nag-promise po ako, hindi ako magtatrabaho ng matanda dito sa abroad. Masaya na po ako nagsiserve ng pamilya, nagpapalaki ng bata. Ito pong interview ko sa Sabado, ay sa Linggo, 2 pong bata. Tinatry ko lamang po, pero hindi pa po ako nagpapaalam dito sa employer ko na 12 years na po ako sa Agosto. Sinusubukan ko lamang po kasi para po maiba ang environment, pero hindi pa po ako desidido. Kasi ngayon po, Brother G po, hindi perang kailangan ko sa buhay ko. Ang kailangan ko po ngayon, kung paano po ako sa natitirang buhay ko po, sabi nga po, life is short. Ang gusto ko po, maglingkod lang sa Panginoon Diyos. Kaya ako hindi perfecto, even though po nagsiserve ako sa Panginoon Diyos, maraming hindi nakakaunawa sa akin, pero hindi ko po inisip yung Brother G po. Kasi alam ko po sa buhay ko, isa lamang po mag-judge sa akin kung sino ako, ang ating Panginoon Diyos. Kaya yung mga ganong sitwasyon, hindi ko na po inisip. Kaya Brother G, bilang isang ina, masaya po ako. Wala po akong pinagsisisian. Kaya maraming salamat po sa ina ko na nagbigay buhay sa akin. At ngayon po bilang isang ina, ginagampanan ko po yung katungkulan ko kung paano ko po mapalaki yung 2 anak ko. Yung panganay po kasama ko dito, yung bunso kasama po ng tatay niyang asawa ko po sa Pilipinas. Even though maraming problemang nangyari sa aming mag-asawa, pero ngayon po, masaya po kami magkasamang 4 with the power of God. Yun lamang po, Brother G po. God bless po always. Salamat po sa pakikinig. God bless din po, Sister Lois. Amen. Amen. Maraming Maraming salamat, salamat, Sister Sister Eloisa. Loisa. Tawagin Tawagin naman po natin Sister Maria Maria Lynn. Lynn. Salamat din po. Mapagpalang araw po, Brother G po, sa ating mga kapatid. Gusto ko lang pong mag-share with yung experience ng ina bilang isang ina na tulad ng nasabi kanina ni Sister Jenny, kanya-kanya tayo ng nararanasan sa ating panganganak, lalo nga kung medyo marami yung anak natin. Ako po sa aking panganay, talaga pong ako'y parang sabihin na nating nagkaroon ng trauma dahil ako po ay nag-labor ng 3 ng umaga pa, ng hapon, 3 ng hapon. And then yung pong 4, nag-attend pa ako ng birthday ng isang anak ng kaibigan namin. So halos buong maghapon po ng 4, December yun. So medyo talagang malamig na dito po sa Italia nung time na yun. Pero hindi ko po inisip, parang sabihin natin na yung pagdadamdam natin sa Pilipinas, nagdadamdam ka, pero yung damdam na yun, yung sakit na yun, para po bang nanunuot, yung sumisingit talaga yung sakit. Pero hindi ko po siya ininda sa salitang Tagalog, ininda, parang binaliwala ko lang po yung pananakit na yun. Pero naisip ko na, sabi sa akin ng aking doctor na due date ko na rin ng December 6 para sa aking panganay. Pero sa haba po ng aking pagli-labor, dahil nag-start pa po talaga yun ng 3-4, talaga yung 4 ng gabi, hapon, sabi ko dun sa
aking husband na umuwi na tayo, parang hindi ko na kaya. Sabi ko ganun. So umuwi na po kami sa bahay. And then yung pong buong magdamag talaga ng 4 ng gabi hanggang 5 ng umaga ay talaga pong talagang yung sakit na talagang nanunuot yung sakit na sumisingit talaga. Parang hindi na ako mapakali. Nung pong umagang-umaga, sabi ko, gusto ko nang pumunta ng ospital. So talaga pong ako'y dinala niya ako sa ospital. At talaga pong yung pictures na nakita ko diyan sa screen niyo, alam niyo, Brother G po, hindi lang po sa sahig, talagang ako po'y pinasakay sa silya. Doon po talagang ako po ay halos umiyak kasi sabi ko sa kanila, sabi ko kung pwede isisaryan niyo na ako dahil hindi ko na talaga kaya kasi mahina na yung katawan ko at ilang days na nga yung nararamdaman ko na sakit. So sabi ko isisaryan niyo. Ang sabi nila sa akin, sabi niya hindi, kaya mo kasi maliit po yung baby. Sabi ko hindi ko na talaga kaya. So yung pong pagsakay dun sa silya, hindi lang 1 time, 2 times, talaga pong halos inabot ako ng 5 beses napapahigain sa kama. Yung tutuwad, yung kamay nakapatong sa kama, tapos ka, papasakayin talaga ako sa silya para doon. So naranasan ko po talaga yung sobrang sakit na yon. At talaga pong ako'y nagsabi na din sa doktor na talagang hindi ko na kaya, mahina na yung katawan ko. Sabi ko, cesarean nyo na ako dahil talagang hindi ko na kaya. Pero, nga talagang yung pagdarasal natin, Lord, sabi ko, hindi ko na kaya, mahina na, mamamatay ata ako. Sabi ko gano'n, mamamatay na ata ako dahil wala na yung power, wala na po talaga yung lakas. At sabi ko ay, tutulungan ako ng doctors para maisisarya na rin ako. So, glory to God, hindi po niya talaga ako pinayagan. Nanganak po ako ng halos ay alas 2, alas 4 pa po ng hapon ng 5. So, ang haba po ng aking pakapaglibot. At yun nga po ang sabi natin, na kapag nakita mo yung anak mo talagang kahit ano pang dumi, dahil siyempre nakita po natin ang paglagsang itatabi na sa'yo. So, papakita na talaga sa'yo. So, doon po tumulo yung luha ko na talagang sabi ko yung palang isang ina ay gano'n ang mararamdaman sa lahat ng hirap, sa lahat ng pagdadaanan, ay mapapawing lahat yung sakit na mararamdaman mo at naramdaman mo. At kahit ano pa yung nangyari siguro sa iyo, ay papawiin ng pagmamahal bilang ikaw ay isang ina at ibibigay ang lahat para sa anak dahil sa pagmamahal. So after po noon, Brother G po, na nakita ko siya na, alam niyo po ba yung, nagkasala talaga din ako kay Lord. Nung malinis siya, maayos siya, dinala na ako sa kwarto, ganyan. So itinabi po ulit sa akin yung anak ko, na maayos na. Siyempre naroon ko yung asawa ko sa tabi, sabi ko po, parang napalitan yung anak ko. Sabi ko pong gano'n. Sabi ko, parang hindi ito yung anak ko. Sabi ko pong gano'n. Sabi ng nurse, bakit daw ganyan yung expression ko? Pagtanggap ko dun sa anak ko, sabi ko, possible ba na mapalitan yung anak ko? Dahil parang hindi siya. Sabi kong gano'n. Sabi sa akin, sa Italiano, ikaw lang po yung Pilipina na nanganak dito sa oras na iyon at sa araw na iyon. Kaya hindi po pwedeng mapalitan yung anak mo. Sabi kong gano'n sa akin. Sabi ko, pwede bang, sabi ko later, puntahan ko yung nursery at tingnan ko yung mga bata. Para kung ako talaga'y duda. Talaga po ako'y duda. Sabi ko, pwede ko bang puntahan yung nursery kahit ako'y pagod at kahit hindi pa okay yung katawan ko. Sabi niya, okay, sa oras ng dalaw, pwede kang pumunta sa nursery. So, doon ko po napatunayan na yun nga pala yung anak ko. Sabi ko, kasi po, ako'y patawarin ng Panginoon. Yung pong anak ko talaga, hindi ko po ina-expect na ganun kapangit. Alam niyo po ba, pangit? Kaya po ako'y nagtanong, bakit po ganun?
Brother G po, tawarin ako ni Lord sa anak ko. Pero sinabi ko po sa kanya, nitong siya ay lumaki na, in-explain ko sa kanya. At yun pala pong sinasabi natin na kapag ang bata ay pinanganak na, hindi sabihin natin hindi gwapo, hindi pa. Pangit siya, yung ganun. Glory to God. Talaga pong napakagandang lalaki na yung lumaki yung anak ko. Na iniisip ko na sabi ko, anak, alam mo nung ipinanganak ka ganyan, hindi ko matanggap. Kasi talagang nagulat ako. Pero ngayon talaga, ikaw yung pinaka-pogi pala. Sabi ko gano'n sa kanya. So yun, Brother G po, yun po yung aking na-experience doon sa anak ko na panganay. And then akala ko po talaga sa hirap ng aking dinanas. Sabi ko parang ayaw ko nang sundan yung aking panganay na yun dahil nga po talaga pong halos, sabi nga ni Sister Violeta, nasa bingit ng kamatayan ng isang paa ng mga ina na nanganganak dahil hindi po natin alam kung ano yung mangyayari. At glory to God naman po yung aking sa bunso ko. Hindi naman po ako ganun kagrabe ang naranasan. Pero medyo hassle din. Pero ika nga ay glory to God na ipinagkalob niya sa akin na sobrang, yun naman po yung aking bunso, yun po yung parang kano na hindi ko rin, sabi ko, ganun ba talaga? Na parang kano, sabi ko, parang kakaiba naman itong anak ko na to, sabi ko ganun. pero sabi ko, isa lang naman ang ama, hindi naman sila magkaiba. Pero talaga pong yung palang mga anak natin, sasabihin din natin na minsan talaga kapag inianak natin, hindi kuha sa ating family, hindi kuha sa ating mag-asawa. Pero sa paglaki po nila, nadidevelop po yun bilang dugo natin, bilang kasama natin, bilang anak natin. So nadidevelop po yung paghahaling tulad ng ating pagmamahal sa kanila. So doon ko po na-realize na ang ginawa ng Panginoon ay magkakaiba, pero iisang pagmamahal ang ibinibigay sa atin. Glory to God. Thank you po, Brother G po. Salamat. Sister Biali, madali lang po, madali. Sige po, sige po. Nais ko lamang pong magpasalamat ng walang hanggang kay Brother G po. Brother G po, dahil ikaw po ay ang iyong puntok ay may substansya. Pagkatapos po, ang ganda-ganda ng ganito, na binibigyan mo kami ng pagkakataon na magbukas po sa magkwento, di ba? At ikaw po interested makinig, di ba? Bilang isang preacher, Lord, bro, ang ganda po ng dating nito sa amin. Ibig sabihin po, naglalab ka sa amin bilang kapwa mo. Dahil interesado ka rin pong malaman kung yung pong iyong mga ibinabahagi, nagkakaroon ba ito ng bunga sa amin? Maraming pong salamat, Brother G. Ako po ipapanhik ko sa akin, pero hindi ko lang kung nandun. Sister Bioli, magpatuloy ka na po. Salamat Sige po. Salamat po, Sister Gwen. Salamat po. Bago ko tawagin si Sister Helen, babasahin ko lang po yung sulat ni Sister Arlene Vergara. Shared lang po muli na tanging ang Panginoong Diyos talaga po ang magbibigay ng assurance sa lahat ng sitwasyon. Bilang isang ina, sa pangatlo ko po na baby na 5 months pa lang na nasa sinapupunan, ay na-diagnose na hypoplastic left heart syndrome. Sa case niya po ay mahina ang chance na makasama namin ng matagal. Kaya bilang ina, sa ganung sitwasyon, ay tanging Panginoon lamang ang aking kinapitan. At bigyan niya ng clarity at lakas kung paano namin haharapin. Ipinanganak ko siya ng normal 4 days namin nakasama ang aming Angel Faith ang pangalan niya. Ngayon ay sure ako na nasa heaven na siya kasama ng ating Panginoon. Kaya ako bilang ina niya dito sa lupa kasama ang aming pamilya ay nagsisikap na makarating din sa buhay na walang hanggan. Salamat sa Diyos at may kakaibang lakas ang ibinigay ng Panginoon. Habang ako'y nagle-labor, hawak ang Santo Rosario at paulit-ulit na inuusan ang Hail Mary kahit kampipilit sa sakit. Salamat, mahal na Birhen,
na ibsan ang sakit na nararamdaman. Salamat sa Diyos sa mga narinig namin ngayon. Tunay na ang Diyos ay nagbibigay galak sa atin sa iba't ibang pagkakataon. Salamat po sa pagpukaw muli ng pananampalataya na nagpapatag sa hamon ng buhay. Salamat po, Brother Jipo. God bless. From Sister Arlene Vergara, Batronel. Ngayon po, tawagin naman po natin Sister Helen o Nenay Barreto. Sige po, sis. Sister Helen. Sorry po, next time na lang dumating na ang bantay ko. May bantay na. Salamat, next time. Okay po, sige po. Sige po, mga kapatid. Sino pa po? Ayan, ang mga ina na nag-alay ng buhay para sa kanyang Pwede mga... bang magsalita ka mo? Bakit nakikinig lang? Opo, pwede naman po. Nakikinig ako dahil nagbibihis ako sa narinig ko mo. Alam nyo, si Brother Craig, inianak kay sa Korea noon. Sobrang lamig, may mga trabaho kami. Niyala sa ospital siya nung sabi cesarean. Niyak ni Sister Cecil, cesarean daw. Ay hindi, nakabisita ako nung pagkapanganak na, wala ako nung nanganganak. Pagdating ko sa loob ng ospital, nakahiga si Brother Craig, to sobrang init nung sahig. Ang awa ko, sabi ko, talagang kinumpra ko yung mga nurse, yung mga nursing. Sabi ko, bakit nakahiga? Samantalang halos masunog ang kamay ko sa pag hinawakan ko yung sahig. Dahil sobrang lamig po sa Korea, talagang negative, talagang napakarami. Ay, ang sagot sa akin ng nurse, huwag ko daw pakialaman. Dahil mas mainit pa daw ang tiyan ng ina kaysa sa sahig na. Sabi ko, ano? Nakikipag-away talaga ako. Kinuha ko siya, kinalong ko siya. Sabi ko, hindi pwede yan. Masusunog yung anak ko sa init na yan. Sabi ko, ganyan, sobrang init ng sahig. Ang galit ko sa mga nursing na mga Koreana. Sabi ko yun, talagang iba ang bugso. Pagka talaga kita mo parang kumapawa ng anak mo, talagang hindi ka papayag. Anak yung anak ko, sabi ko, higaan nyo sa sobrang init na yan, na sahig na yan. Sabi ko, pag hinipo ko nga ng kamay ko, napapakuha yung kamay, napapapilid yung kamay ko. Tapos nakahiga ang anak ko, nakaanak-anak pa. Ay, pinapagalitan din ako ng mga nakikipag-away ako. Sabi ko, no. Kakalungin ko na lang anak ko. Talagang iba. Iba ang anak, iba ang pagmamahal. Kahit ang pagmamahal ng mas magulang, mas matindi, iba rin ang pagmamahal ng isang ama. Yun lamang po. Thank you po. Narinig ko lang kung habang ako nagbibihis. Amen. Amen po. Brother Robert, baka po yun yung, di ba po, yung bagong panganak, pinaiinitan, nilalagay dun sa incubator na may mga maraming ilaw. Baka ganun po yun, ano po? Ay, sobrang init, sobrang init. Sabi ko, ay, masuso. Ay, hindi naman, mabuti ko yung nakakulong na gano'n. Alam ko yun, incubator na, ay, hindi naman sahig eh. Yung sahig yung floor yung ulob ng ospital na paanakan. Iba ron dahil lang sa Korea, ang heater nila sa sahig. Nasa sahig mismo. Noong una yun, ewan ko lang ngayon kung gano'n pa rin. Tinanggal naman po. Tinanggal naman po. Okay po. Ayan na po, nagbalik na si Sister Helen. Okay po. Sister Helen, sige po, kayo naman po. Sorry po, umalis ulit yung bantay ko. Salamat sa Diyos at ganito ang role natin. So, pagpasensya. Ako po hindi naka-experience ng panganganak. Pero siguro isa ako sa bahagi ng mga experience ng kapatid ko. So, 4 kaming babae. Lahat sila may mga asawa. Lahat sila may mga anak. Ako lang wala. So, but itong experience na ito ay malaking aral at talagang mararamdaman ko kung gaano kasakit. Yung sunod sa akin, yung pangatlo, yung sa panganay, walang problema. Yung sunod sa akin, nanganak siya ng panganay, 3 anak, no? Ang pangalawa, ang sabi niya sa akin, hindi na siya manganganak ng normal. Sabi ko, bakit? Sabi niya, kasi hanggat sa dulo ng buhok mo, ang sakit, hindi ko makakayanan.
So, ang ginawa, nung nag-mature na yung bata, di ba, binibilang yan yung araw, nung nag-mature na, kahit hindi pa niya na-experience yung sakit, kailangan cesarean na. So, as nandun ako nagbantay. Alam niyo mga kapatid, hindi ko alam, ilang taon na, 30 years ago pa, inisend sa akin yung video talaga nung nagsisisaryan. Grabe, hindi ko matingnan. 30 years ago pa yun ha. Kasi pinakita talaga yung paano hihiwain yung tiyan ng isang ina. So, grabe, grabe. So, nung lumabas siya, di ba successful, salamat sa Diyos. At the way na pagbantay ko sa kanya, dahil ako talagang nagbabantay sa ward, ultimo yung tawa mo. Kasi tumawa kami on that night dahil may katabi kaming isa rin na nanganganak at ang bantay niya yung asawa. Biruin mo naman hindi ka tatawa dahil siguro pagod yung asawa nung lumingon siya, nahulog. Nung kahulog niya, tumingin siya kung sino sa kabilat ang nakakita sa kanya as nakaharap kami. So hindi mo mapigilan ang tawa. So ang sabi niya sa akin, "Huwag kang tumawa." Dahil ilang oras pa lang yun na lumabas siya sa operating room. So, ang hirap na yun, ay nararamdaman ko rin na parang naka-experience din ako kung paano ang hirap. So, yung bunso naman, ito yung pinakamahirap dahil pati ako nagkaroon ng pinagalitan ko siya dahil ang una namatay, maliit pa. Kumbaga nalaglag, pero tao na, syempre, no? Yung pangalawa, hindi rin nabuo. Yung pangatlo, hindi nabuo. Pangatlo, hindi rin nabuo. Pero inyo mga kapatid, 7 months. Sabi niya, hindi niya nakaya dahil sabihin niyo sa akin mga kapatid, mga nanay, nananadyak daw yung bata as suwi yung ulo nasa taas, yung paa nasa dito sa puso niya. So as hindi niya kaya, ay ang sabi nila ipahilot sa amin sa mga Ilonggo para umikot yung bata as 7 months na. So, nung pinahilot niya, ang alam ko midwife din yun na sabi niya sa akin, the next day, hindi na gumalaw yung bata kasi sobrang likot daw. So, ang sabi pa, siguro nakaposto na yung bata. So, as nararamdaman niya, mga ilang araw hanggang 1 linggo, hindi niya na nararamdaman. So, nagreklamo na siya sa isa kong kapatid, yung sunod sa akin, na sabi niya, hindi ko na nararamdaman gumalaw. Alam mo, pumunta siya mga kapatid sa hospital, yung nag-ultrasound, wala nang heartbeat yung bata. So, ini-deliver, forced delivery, yung injection, nung nag-message siya sa akin, alam mo yung parang, 7 months na, at lumabas yung bata, ay yung sabi pa ng doktor, pasalamat ka na lang dahil nangyari ito. Kasi kung lumabas pa ito, naalanganin kasi yung kabilang mata ng bata ay nakapikit, yung kabila ay nakabukas. So nung sinabi niya sa akin, alam mo, siyempre, siya iyak din ako. Galit pa ako sa kanya. Sabi ko, ikaw kasi ganito. Sabi niya, kung alam ko na ganito, kahit gaano daw kasakit, iisin niya na lang. So, na-realize ko sa sarili ko, kahit sabi ko, ba't ko siya paggagalitan? Siya nga, ina, sa palagay niyo, sa palagay niyo gagawin niya yun? Di ba? So, natahimik ako doon hanggang sa natapos ng problema na yun. Nag-try pa rin sila dahil ang hirap niya mabuntis. Yung huli ngayon, salamat sa Diyos at malaki na. Alam niyo nung nangyari, 8 months, dinala siya sa hospital. So, nabuo 8 months kasi inalagaan talaga. As palabas na daw yung bata, sa 8 months na yun, kailangan niya dalhin sa hospital na walang galawan kasi pwede na daw i-deliver, sabi ng doktor, cesarean man. Pero kailangan yung, sabi ng doktor, kailangan i-complete daw dahil
yung chemicals, hindi ko alam, basta ganun. Ibig sabihin, kulang pa sa brain ng bata. So kung kakayanin niya na hindi siya gumalaw, steady lang Bed sa isang rest. buwan na yun, ay kailangan mag-iingat. So nagstay siya ng hospital, mga kapatid, 1 month kasama ang kanyang asawa na walang galawan. So salamat sa Diyos, lumabas yung bata. So, di successful. Ngayon, nung siya naman ang nagka-problema, yung tanda ninyo yung umuwi ako na nagka-tumor siya. So yung anak niya sobrang, ibig sabihin, lahat ginagawa niya, kumbaga, lahat-lahat, 12 years old nung namatay siya. Minsan nag-uusap kami ng asawa niya na walang alam, hindi alam kahit anong desisyon, ayaw magbisikleta dahil ayaw mabangga yung asawa. Ano? Sabi niya, hindi niya daw masisisi yung kapatid ko. Kasi sobrang hirap yung dinaanan niya sa panganganak. So, sorry mga kapatid, hindi ko ito naranasan. Pero ramdam ko yung gaano kahirap yung naranasan ng kapatid ko. So, minsan madali tayo magsabi na, kasi ganun. So, nararamdaman ko yung sinabi din ng asawa niya na siguro hindi natin masisisi kasi gusto niya magkaroon ng anak. So, as nagkaroon na siya ng anak, lahat gagawin niya para lang sa anak. So, mga kapatid, hindi ko to experience sa sarili ko, pero experience ko to sa mga kapatid ko. Dahil kami, alam ko, nung unang panahon na oras pa namin ay wala namang hospital, wala namang cesarean, basta na lang tatawag ng anong tawag doon sa baryo, mga anak sa bahay, dire-diretso, walang problema. Sa kayong panahon, ang hirap. So, salamat sa Diyos, yung anak ng kapatid kong yun, na bunso namin, ay nakuha kaagad, mga 6 months lang na namatay siya, nakuha kaagad ng asawa niya sa Australia. At ngayon ay, sabi nga ng asawa niya, ay natututo na siyang mag-isa dahil wala talaga, sobrang dependent talaga. So, salamat sa Diyos na nabigyan niya ako ng pagkakataon when it comes sa pag-uusap about sa isang ina na kahit hindi man sa sarili ko ay nararamdaman ko yung mga experience ng kapatid ko at nare-relay ko yung sa nanay ko kung gaano kahirap. At ngayon yung mga pamangkin ko, ang advice ko sa kanila, pag siyempre hindi maiwasan dahil ang nanay daw ay yun ay perfecto anong tawag dito, kaya nga naging nanay, kaya nga lumaki ka kasi alam nila lahat, hindi mo pwedeng turuan so hindi pwedeng maiwasan na hindi sumagot yung mga anak dahil ngayon yung mga bata lalo na sa panahon ngayon. So ang sabi ko sa kanila, kahit ano man ang mangyari, ayoko marinig sa inyo na yung kasi di ba ngayon yung mga bata nagmumura. So, sabi ko, sagutin ninyo sa tama dahil kayo alam ninyo pero hindi ninyo pwedeng turuan o murahin yung iyong mga nanay. Ganun. So, salamat sa Diyos at yun nga ang nangyayari na siguro pinipigilan din nila. At thank you Lord. Thank you Lord kahit wala man ako totally na magiging isang ina. Pero ramdam ko kung gaano kahirap ang panganganak. So, thank you sa inyo mga kapatid to share this experience na bilang isang ina. God bless po, salamat at umalis ulit yung amo ko. God bless, thank you Lord. Salamat po, Sister Helen. Appear po tayo. Brother G po, iba-iba talaga yung mga case, yung mga mga nangyari doon sa panganganak. Sige po, pakinggan naman po natin Sister Roslyn. Sister Roslyn. Ko. Wala naman akong wala akong gano'n i-share. Na-share na lahat ng mga nanay. Iba't ibang pain, depende kung gaano tayo katatag sa sakit. Mayroong iba na kunting sakit ay ramdam na ramdam.
lahat ako ay normal. Ang isi-share ko lang about the message of my daughter last Mother's Day na hapon ko na narinig na gusto i-share sa inyo. You are the reason why the world is beautiful. That's all. Kung na-appreciate natin ang ating mga magulang, kung na-appreciate natin, o siguro nakita nila, nararamdaman nila yung paghihirap natin. There's one thing that gives me third drops during that Sunday night. Yung nabasa ko, Happy Mother's Day, Mama. You are the reason. Necessary na I am hungry. But as mother, ako inauna ko po sa lahat ng nanay na we are the reason why the world is beautiful and meaningful. That's all, Brother G po. Wala na. Simple message for all of us, not only for the mothers, but of course, for everybody. Amen, Sister Rose Jean. Brother G po. Brother G po. Opo. Brother J po, bakit nung unang panahon ay wala namang hospital, wala namang mga... Kasi yung lula ko, yung tatay namin ay 10-11 sila, namatay yung isa. 10 sila, parang wala namang mga bad experience na sobrang hirap kasi tatawag lang ng, anong tawag nun, yung palpira sa amin. Ha? Kumadrona po. Oo, Sa amin, kumadrona sa Tagalog. Sa aming paltira. Tawagin lang yun, taga doon lang sa amin. Tapos ayos na. Samantala sa ngayon ay grabe ang hirap kahit cesarean man, magbayad ng kalaki-laki, hirap pa rin. Tagi-ilang araw lumabas. So, bakit sa ngayong panahon ay nagiging ganun ang panahon ngayon, Brother Chico? Salamat po. Actually po, kung tutuusin po, kung iisipin po natin, kahit naman po noong araw, problema din sa panganak. Kaya nga po, di ba, ang napabalitaan natin, may mga rin, namamatay na nanay o kaya namamatay po na anak during the birth process. Ano po yun? It so happen lang po siguro, mas napapadalas po ngayon. Mas marami ang ngayon. Kasi nga dahil nga po dun sa change of lifestyle, dahil nga po, noong araw kasi ang mga tao maayos pa ang pagkain. Kasi hindi pa ganoon kakomplikado ang pagkain ng araw. Talagang umaasa lang po kung ano yung natural, kung ano lang po yung readily available. Hindi katulad po ngayon, pumasok yung processed food, pumasok po yung pollution, brought about by technology also. So there was development, but also development came with repercussions. Also came with complications. Kaya po, ang naging consequence po noon, ayun nga, nagkakaroon tayo ng mga birth defects, ganyan. Lalo na, actually nga po yung kinakausap ko nga yung sa dun sa yung kapatid ng pamangkin-in-law ko na namatay. Dahil ang araw po sabi gano'n, ano naman yan nag-iingat naman yan, kaso nga lang, dahil nga yung demand sa kanyang trabaho, in and out sa Japan-Pilipinas. Kaya nasasubject po yung katawan niya to a lot of stress. Ngayon po kasi diba sa totoo lang, ang stress po natin ngayon, hindi katulad ng stress ng mga tao nung araw. Dati po kasi ang mga tao nung araw, simple ang buhay. Although may stress sila, it is something that they can live with. Unlike right now po kasi talaga, the challenge of today's life really complicates our life. Kaya po, talagang iba yung ingat lang po talaga at talagang let's do things as healthy as possible. Ako po kasi bukod po dito sa ating ginagawa, health advocate din po kasi ako. Dahil ako ay brand partner ng USANA Philippines. Isa po yun sa mga po namin, ini-espouse namin for us to take care primarily of our nutrition. Kasi yun po yung pinakaunang binigay sa atin ng Diyos kung paano natin aalagaan ang ating sarili. Lahat po ng mga sakit natin actually is brought about by nutritional deficiencies. Dahil hindi na po tayo kumakain ng gulay, dahil po kung kumain man tayo ng gulay, talagang napakakarampot, kasi niluluto pa natin. Tapos, ang mga gulay na umaabot sa atin, hindi na katulad ng gulay ng araw na natural. Ngayon po kasi, ginagamitan ng pesticide, ginagamitan ng mga chemical, iba GMO, GNO enhanced, ina-enhance para dumami. Dumami nga na wala naman ang nutritional value. Kaya po ganun. Kaya na lang po siguro,
kailangan na lang po talaga maging mas extra conscious po tayo. Especially when we are dealing with with the mothers, yung mga expectant mothers, kasi nga may panibagong buhay. Kasi sa totoo lang po, kung ano yung binagdaanan ng bata sa loob ng siya ng nanay niya for the 9 months will greatly affect kung magiging buhay niya paglabas niya. At yung first 7 years po ng bata will greatly affect kung paano siya magiging tao pagtanda niya. Kaya ano po talaga kailangan, kasi 7 years po yung, first 7 years, yun po yung time talaga na nagde-develop po ang katawan, immunity ng bata. Kaya talagang kailangan nakatutok po talaga tayo doon. Diba? Kasi pag naalagaan po nyo yan at naging healthy yung development ng kanyang sistema for 7 years, definitely, pagtanda po niya, malusog po yan. Ano po yan? Talagang maayos po ang pangangatawan. At sabi nga po, ano ko lang po sa ano natin, ang sakit po ay hindi po pinlano ng Diyos para sa atin. Di ba po? Actually nga po, di ba, ang sakit nga po sa pananaw ng Panginoon ay consequence ng ating kasalanan. Kaya tingnan niyo po, nung araw, ang isa sa ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo ay nanggagamot siya. Ginagamot niya ang mga may sakit. At paano po niya ginagamot ang mga may sakit? Ang laging lumalabas sa bibig ng ating Panginoon, your sins are forgiven you. Kasi minsan nga po yung kasalanan daw ang nagiging cause din ng sakit. So, ano po yun? Let's be healthy in mind, in body, and in spirit. Salamat po, Brother G po. Isa pa na experience na mapatawa ka na lang. When it comes dito kay Guido, as may kambal siya at saka 1964 yata din siya ipinanganak. 63, ganun. So, natawa ako sa kwento ng nanay niya dahil noong unang panahon walang ultrasound, Brother G po, as hindi nalalaman kung kambal yung anak. So, nung ipinanganak siya, yung at saka babae at lalaki ha, unang lumabas yung babae, sabi ng nanay. As gusto nila, pangatlo na sila, gusto ng tatay na magkaroon ng lalaki. So, nung lumabas ito, 11 o'clock in the evening, yung babae, ay kumbaga nagsabi ang tatay na babae na naman. So umuwi daw yung tatay at nung mga ilang oras pinabalik kasi mayroong pang batang isa. Uy, bumalik ka kasi may bata. So nung nangyari, kasi maliit lang yung nanay ni Guido. So alam niyo, tinanong ko anong oras lumabas si Guido. 3:00 ng umaga. So magkaiba na sila ng date dahil 11:00 ng gabi ipinanganak yung panganay, siya naman ay 3:00 ng umaga. So iba na yung pizza, di ba? December. So ngayon tinanong ko yung nanay, di nahirapan ka palalo. Imagine 4 hours. Sabi niya wala. Sabi niya ganun, wala lang. So minsan na tumawa na lang ako. Kaya ngayon, sabi ko, kitang-kita na tamad ka kasi yung kapatid mo, nakita na yung buong mundo, ikaw natutulog pa kasi hindi naman daw masakit, sabi ng nanay niya. So, napatawa na lang ako nung sinabi ng nanay niyang ganon. Kaya tuwang-tuwa sila na nagkaroon sila ng lalaki niya. At mahirap daw yung kambal na, mostly ng kambal kasi lalaki, babae at lalaki. So, salamat sa Diyos. Yun yung mga nakakatawa sa sinabi ng nanay mo. Salamat po, Brother G po. Sharing lang po yun sa akin. Salamat po, Sister Helen. Alam niyo po kasi, Sister Helen, may tito ako Nakambal din, magkaiba ang birthday. Ano po kasi, sila naman, ang nangyari naman sa kanila, yung si Tito Joe, na Joseph, ano po siya lumabas sa December 24 ng 11:55 ng gabi. Samantalang si Tito Jesus, pinanganak po December 25 na ng 12:10 ng umaga na. Kaya po kambal sila pero magkaiba birthday. Dati po hirap na hirap po sila ipaliwanag yung dati kasi syempre iniisip na iba pag kambal pareho ng birthday. Kaya natuwa po ako sa kwento niyo, Sister Helen. Ito naman talaga lalaki at babae pa. At least yung mga tito ko parang lalaki. Sa kaso naman ng niyo fraternal twins, isang babae, isang lalaki. So blessing po. Oo nga, blessings nga daw. Kasi magka-separate 16 ng samantalang si Guido 17 na. So, kambal na ganun. Magkaiba yung pizza. Thank you, Brother G po. God bless po sa ating lahat. Brother G po,
Kung Kung iisipin iisipin po po natin, natin, ano po, nung nung panahon panahon noon, noon, wala pang wala mga pang mga ospital, hospital, walang mga walang mga klinik-klinik, clinic-clinic, pero pero ang dami ang dami nilang nilang anak, anak, di ba di ba po? po? Hindi Tama. katulad Tulad ngayon, ngayon, nandiyan ang nandiyan ang ospital, hospital, nandiyan ang mga nandiyan ang mga klinik, clinic, pero pero parang parang nagkokontrol nagkokontrol na na ang ang tao. tao. Anyway po, ako lagi po ako naniniwala na lahat po ay nasa kontrol ng Panginoon. Pinapayagan niya po lahat ng mga bagay-bagay for a reason. Iba naman po kahit mag-control Ano nangyari? Kung gusto ng Diyos na bigyan sila ng anak, kakaroon sila ng anak. Meron nga po akong kilala, pinipilit pa na i-do away yung kanilang anak, pero ang anak nila kumapit. Kasi bakit? Gusto ng Diyos lumabas siya. Amen. Amen. Bro, Pwede meron pa pong ng kasi case na, sandali, konti. Yes po. sige po, Sister Sister Maria. Maria din. Sundan ko lang po yung kay Sister Ellen. Dahil po kami ay 12 po. Nung mamatay po yung aming isang kapatid ay 16 years old na. So natitira na lang yung 11. Nagtanong po ako sa nanay namin nung, syempre, malalaki na nga kami. At ngayon ay nakikita natin sa sa buhay natin na pokonti na po yung nanganganak ng marami. So, 2, 3, hanggang siguro marami na yung umaabot ngayon ng 4. Sabi ko noon sa inay namin, sabi ko, inay, kasi po ako ay 17 nung mawalay sa inay namin. So, siyempre, lagi ako yung nasa tabi niya dahil bunso din po ako sa babae. Inay, paano po nyo nairaos yung 12 niyong anak? Sinabi ko po sa kanya na gano'n. Siyempre, nung panahong yon ay ang mga tao parang walang masyadong pinagkakaabalahan. Sabihin natin na nagbubukid, pagkatapos ng bukid, nasa bahay lang, makikinig ng radyo, magpapahinga, and then kapag tapos noon, siyempre, ganun noon. Hindi katulad ngayon na marami ng pinagkakaabalahan ang mga tao, no? At saka ngayon, nakikita natin na para bang pahirap yung buhay. Kaya parang yung mga nag-aasawa, konti na lang yung nagiging anak. Pero sabi ko sa kanya, inay, paano po nyo nairaos yung 12 yung anak, samantalang walang doktor nun. So, hilot, magpapaanak ng, tatawag nga lang po nung sabihin natin na kumadrona. So, yun po yung tinanong ko sa kanya. Sabi niya, alam mo, ngayon ko lang din naiisip na paano dumaan sa buong katawan ko yung kayong 12 magkakapatid at paano tayo nakaraos sa ganong sitwasyon na 12. Ang sabi ng nanay ko, sabi ko, paano kayo nanganganak? Saan kayo nanganganak? Paano yung sitwasyon? Dahil nga syempre ngayon naroon po tayo sa civilized na kailangan dadalhin sa doktor, kailangan talaga na at bawal na ngayon yung mga nasa bahay. Pera na lang talaga aksidente na inabot talaga. So maraming tanong kapag inabot ka sa bahay na nanganak, bakit ganito, bakit ganyan, bakit ganun. So noon talaga, dahil po yung aming kamag-anak din po ng tatay is kumadrona, nakapit bahay lang namin. Ang sabi po niya, kapag ramdam ko na manganganak na ako, nahilab na yung tiyan ko, tatawagin ko lang dyan ay yung iyong tiya Maura. Kaunting hilot lang lalabas na. Sabi ko, ganun naman pa kadali kayong mga anak. Sabi kong ganun. Sabi niya, oo, para bang, alam niyo yung tumatai lang na pagtai mo, tapos ka na. Para pong ganun. So kaya po siguro, marami din kami magkakapatid dahil hindi niya naranasan yung hirap ng panganganak. At siguro nga po dahil po nung panahon ng noon, talagang ganun talaga na sinasabi nga niya na wala nung pinagkakaabalahan noon, ganan bukid, ano lang bahay, ganun. So yun yung aming na ano ko sa inay ko, nasabi ko, inay, bakit ganun na na ang dami-dami talaga. Paano? Sabi ko ganun sa kanya. Sabi, ganun talaga. Ipinagkakalob yan ni Lord na ibibigay sa'yo. Kasi kami po, yung pag-itan po talaga namin, para po bang kwintado, 2 years, parang liliban lang ng taon,
tama lang yung buwan. Kaya marami po sa aming magkakapatid ay may birthday ng December. Kasi halos doon po tumatapat yung yung 2 taon doon sa month na yun. So, pag lumabis po doon, isang buwan lang. O pag kumulang naman, hindi dadating siya ng December. So, walang 2 taon. Kaya po yung sabi ng nanay, ay siguro kaloob talaga ng Panginoon na ganun, parang kwintado kahit hindi ko naman pinaplano. Pero parang kwintado tayo. Para pong alam na alam ni Lord na 2 taon yung pag-itan. Nandoon talaga yung mga birthday. Kaya po kaming magkakapatid, sa amin po ay halos ay 6 po ata ang may birthday ng December. So, natatawa po ako. At ito lang po yung akin ding napagnilayan sa aming magkakapatid. Na siguro po dahil ang inay namin ay nanganganak lang talaga ng napakaalawan. Sabi nga niya po, kami pong magkakapatid ay wala pong nasisarian. 6 po kaming magkakapatid na lahat po ay may mga anak na, pero wala po sa aming nasisarian at lahat naman po ay normal. So yun yung kaloob din ni Lord na hindi po, at saka lahat po kami ay walang sakit na sabi nga po nyo na siguro sa mga kinakain din natin, kinakain ng ating mga nanay nung sila ay nagbubuntis, wala po kaming may sakit na sabihin natin na grabe, yung talaga. So, lahat po kami ay healthy, awa ng Diyos, kahit hanggang ngayon po, lahat po kami ay wala pong naho-hospital na talagang malala. So ngayon na lang po na lumalabas at yun po yung heritage naman na nakuha namin sa nanay namin. Siya po yung una nagkaroon ng goiter. So kami po ay 4 na magkakapatid at 2, 3 parang ang inay namin ay opera na din po sa goiter at 2 po kami at meron pa pong isa po na under observation pa rin po sa goiter. Yun po yung aming nakuha naman sa kanya. Pero lately na rin po namin na nalaman at ngayon po talaga na halos ay na lang, may mga pamilya na din kami na ganun po yung aming sakit. Pero talaga pong glory to God, wala po kami yung nabalitaan namin mula sa ospital, etc. Wala po. Sabi nga po ng nanay namin, napalaki ko kayo, awa ng Diyos, na hindi kami naghirap sa pagpapahospital or sa mga sakit ninyo dahil talagang awa ng Diyos ay ipinagkaloob na kayo ay 12 magkakapatid, pero healthy. Lahat ay walang sakit na nairaos namin at nagkapamilya kayo ng malalakas ang katawan. Yun yung ipinagpapasalamat niya talaga sa Panginoon, Brother G po, na kami po ay healthy. So, salamat din at noong panahon nila ay hindi tulad ng technology ngayon na sobrang affected na tayo sa lahat ng, yung sabi nga po nyo, sa kinakain, so sa mga radiation na ating nakikita sa lahat ng technology na ating hahawakan ngayon. So salamat sa Panginoon dahil nung time na yun ay talagang panahon ng mga magulang namin ay dahil nagbubukid din po nun ang tatay namin, so lahat halos din ng kinakain namin ay galing po sa aming taniman. So mga gulay, mga pagkain po ng halimbawa ay karne ng yung sa kambing, baboy, so mga manok, may mga alaga po. Siguro kaya din masasabi ko na naging healthy rin kami dahil produkto lahat po sa amin sa farm yon kinuha. So maraming salamat sa pagbibigay dan ulit sa aking counting share. Sister Salamat Marilyn, ang Yes sagot po. noon nila sa akin nung 'di ba 11 din yung tatay, ay kasi farmer din ang lulo, pagkadating ng maaga, pag madilim na, walang TV, walang lahat-lahat. So, kaya daw dumami sila. Walang magawa. Kaya ganun. Amen. So, ganun din siguro yung sa inyo. Amen. Pero Sister Marlene, talagang pala, maganda pala na ang tao ay nabubuo during Fire Prevention Month, March, para pinapanganak ng December. Healthy lumalabas. Yes. Yes po, ako po yung nagtataka at nagulat talaga ako sa inay namin nang malaman ko po talaga na later na rin na na-realize ko na yung mga kapatid ko pala ay halos December ipinanganak. So, inay, bakit tumatawa ng ganong December? At halos po lahat ay merong meaningful yung kanilang mga birthday. Yung kapatid ko is November 2. Yung dalawa kong isang December 31, isang December 24, isang December 2, isang December 12, isang December 14, at isang December 20,
23. So parang nasa ano talaga sila, parang nandoon sa Fire cover Prevention na Month. Yan. yes po, Kasagsagan po ng Brother tag-init. G po. Yes po. Ay, hindi po. Tag-init po ba yun sa atin? Hindi naman po, Marso Brother po. G po. Sa Pilipinas po, Marso. Fire Prevention Month po yun. Simula ng Yes. tag-init. Ako po, itinanong ko na rin po sa inay ko, Inay, bakit ako lang yung naiba? Ako lang po kasi yung dalawa po kami na halos wala doon sa month na may mga Anong okasyon. buwan po So, kayo, Sister Marlene? April 22 po, kami birthday ko din lang. April. 22, yes Kabalik po. na- So, Kabalik na naman po, December. Ano naman po yung malamang December, November. So yun pong aking sinundan, Brother G po, talaga pong 2 years kami, 2 years and a half, and then po yung sumunod naman sa akin is 1 year and 8 months lang kami. So parang parang talagang binibilang nila na kailangan round off talaga na 2 years. Kaya po ako'y natawa sa inay namin. So yun po yung pinagpapasalamat ko rin sa Panginoon dahil namin, ang buong pamilya po, na unang-una talaga ay kami po ay healthy. Yun yung una naming ipinagpasalamat sa Kanya. Kasi sabi po ng inay namin na ang una ko ipinagpasalamat dahil kayong lahat ay malalakas, ipinanganak ko ng walang sakit, walang karamdaman, walang kapansanan. So yun yung unang-unang ipinagpasalamat po niya, Brother G po, sa Panginoon. Dahil yung iba may anak dyan na 3, 4, pero nandoon yung mga krisis nila na may karamdaman, bata pa lang may mga sakit na. So, glory to God talaga na at hanggang ngayon po, Brother G po, ang inay po namin is 96 years old. Wow. Malakas pa po siya. Glory to God. Talaga pong siya pa yung gumagampan ng sa aming bahay. So, sabi ko nga sa kanya, Inay, wala bang maraming nawala sa katawan mo? Kasi 12 kaming dumaan sa iyong katawan. So, ang alam ko sa sinasabi ng mga matatanda na doon maraming nawalang lakas kapag ganun karami ang dumadaan sa iyong katawan, sa ating sinapupunan. So, marami ang nawawalang lakas ng katawan. Pero glory Pero to Sister God. Marlene, malam mo, pero iba po yata Ano po? sa nanay nyo kasi nagbigay po siya ng lakas sa maraming bata. Kaya po, malapakalakas siya ngayon. Umabot siya Siguro ng nga 90 po. plus. Yes po, 96. Pag may awa po ang Diyos ay ipinagpipray namin na abutin pa siya ng 100 para naman bonus na po talaga sa amin na abutin siya ng ganun kalakas. At kami po, yung kanya pong mga apo ay nasa 60 apo at apo sa tuhod po, nasa 60 na po. Glory to God na mayroon po kaming ina na hanggang ngayon ay malakas pa rin. At yan po yung tunay na ipinagpapasalamat ko sa Panginoon na yun pong aking puso at isip ay laging ang gusto ko po ay uuwi ng Pilipinas upang siya ay makasama habang siya ay buhay pa at malakas pa at kilala pa niya ang kanyang mga anak. Marami pong salamat, Brother G po, at sa inyong mga kapatid. Ako'y binigyan po din ng daan. Salamat po. Okay po. Meron pa po ba? O magpapasalamat na po tayo kay Brother G po. Okay na po. Ako po, magpapasalamat Sister. din po ako palagi po. Sister Violi, 1 minute lang po. Para marinig po ni Brother G po. 1 minute lang po. Mabilis na mabilis. Sige po. Brother G po, muli po ako, mabilis lamang po. Isishare ko po yung anak ko nandito na dumating siya dito, 2000, and then nagkaroon po siya ng anak at the year 2004 po. Isinilang niya po yung nag-iisa nga po ko po dito sa Milan, Italy, August 21, 2004. Pero napakahirap po kaya naisip ko lamang po, nung isinilang ko po yun sa Pilipinas nga po, sa science. So, hindi po ako nahirap mag-labor po after po nung yung sugat na naranasan ko. Dito naman po baliktad. Doon po may pain reliever, anesthesia. Alam po ninyo yung anak ko, Brother G po, nung nanganak dito, para siya pong bakang sumisigaw doon sa delivery room. Kapampangan, Tagalog, Italiano. 4 years na po siya noon nandito siya.
And then po, bakit po, Brother G po, walang anesthesia. Nanganak siya, walang anesthesia. Ang laki po nung apo ko na mga 22 years old na ngayon. Tinay po yung matris po niya, no? Hindi naman po masamang sabihin. Wala pong anesthesia. Talaga po yung anak ko. Ang dinanas niya po, hindi lamang po yung Brother G po. Pabalik-balik sa ospital, iuwi sa bahay namin, ibabalik. Ganun po dito. Ewan ko po yung mga nandito kung may nanganak sila na ganun ang dinanas yung anak ko. Kung kamukha ng dinanas ng anak ko. Kaya yung anak ko po ngayon, nung nasa Pilipinas po yun, napaka-spoiled po nun, Brother G po. Kasi po, unang anak, panganay ako. Lahat ng luho, binigay po ng mga kapatid ko, lalo na po yung bunso, nag-Saudi, bigay, ilit po yun. Pero nung dumating po siya dito, naging domestic helper, vice versa po siya hanggang ngayon. Napaka-bait na bata po ngayon. At lalo na po yung isinilang niyang apo ko na nag-iisa, lalo na po yung principal, ninong nun, isang pare. Nariyan po sa Rome, Italy. Si Father Renan Illustrissimo po. Kaya po yung, ganun po siguro palaga, ang isang magulang, pag nakaranas ng kahirapan, marami pong mababago. Kaya yung anak ko po nung nasa Pilipinas, actually po hindi ko po kukunin yun eh. Kaya lang po, maraming nangyari doon sa Pilipinas kung i-istorya ko po dito gabi na hindi pa po tayo tapos. Kinuha ko po yun, hindi petition, hindi agency. Brother G po. Sa dahilan po, yun na nga po, ay gaya ng nasabi ko, ibang ugali niya nung nasa Pilipinas. Pero nung dumating po siya dito, nagbago po siya. Lalo na nung magsilang siya. At agad po niyang sinabi sa akin, Mama, ganun po pala ang isang babae pag nanganak. At lalo na pag nakita mo na yung anak mo, iba na yung magiging sitwasyon. Kaya ngayon po kasama ko po sila dito, nagpipiloto po yung apo ko, napakabait. Sa dahilan, subaybay po siya ng magandang karakter ng mga magulang. At ako po nagsasakripisyo para matupad po niya yung pangarap niya. Pero napakabait po, super bait po nung apo ko nandito na nag-iisa. Actually po nakunan, kasi po siguro po yung sabi ni na Sister Maria Marialin, kung hindi po namatay ang tatay ko na 10 taon pa lang ako ang inay ko, 31 years old, siguro may higit rin po kami sa 4. Pero 10 taon pa lang ako, namatay na po yung tatay ko. Natawa si Brother G po. Opo, totoo po yun. Kasi po ako 75 years old na itong October. Kung hindi namatay yung tatay ko, Brother G po, siguro po kami ganun din pong ang dami. Yun lamang po, Brother G po. Salamat po sa pakikinig nyo at sa mga kasamahan ko po dito sa Friends of the Bar. God bless you always po, Brother G po. Salamat po. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik po sa akin. Lalo na po, Sister Violeta, maraming salamat po sa pagdarasal po sa akin, pagsama po sa akin, especially sa mga mass intentions po ninyo. So maraming salamat po. Makita-kita po tayo ulit sa susunod po na ating pagkikita. Magandang araw po sa inyo lahat. Thank you very much, Brother G po. God bless po. God bless, brother. Bye-bye po. Salamat. Thank you na marami. Okay po mga kapatid. Tawagin naman po natin ang ating